Congressman Erwin Tulfo at ilan pang mga mambabatas, naghain ng House Resolution No. 1707, na humihimok at nananawagan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na dagdagan at paigtingin pa ang pagpapatrolya sa Eastern Seaboard ng bansa o bandang silangan ng Pilipinas. If we continue to allow Chinese vessels in that part of our country, we might send wrong signals to China that we really cannot protect or defend our territory. Inalmahan na ng senador ang mga pinaggagawa ng China sa katubigan ng Pilipinas, bukod kasi sa West Philippine Sea, maging ang Eastern Seaboard o silangang bahagi ng bansa, ay pinanghihimasukan na rin ng mga Chinese vessel. Ayon pa sa senador, na kunwari mga research vessel daw ang ipinapadala ng China sa lugar, na lubhang ipinag-aalala nito. Na diumano ay napakalayo na daw nito sa West Philippine Sea sa lugar kung saan nakikipagpangagaw ang China. Akalain niyo bang dito naman sila ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa? Ang punteriya ngayon ng China tulad ng Benam Rice o Philippine Rice at sa Catanduanes area. At para hindi po halata, mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay, Madam Speaker, napakalayo na po ito sa China dahil ito po ay nasa Eastern Seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, kailangan ng maaksyonan na kaagad sa madaling panahon ang mga ginagawang mga activities ng China sa silangang bahagi ng bansa para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kailangan na di umano maagapan nang sa gayon ay hindi na ma-take over na muli ng mga Chinese vessel at Chinese militia ang Pacific region, anya. Madam Speaker, we must act now before the Chinese Coast Guard and Chinese militia take over our exclusive economic zone in the Pacific Ocean. At karamihan naman sa mga mambabatas ay pabor sa naging desisyon ng Pangulo na hindi kailangan gumanti ng Pilipinas sa ginagawang pangwawater cannon ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ilan pang mga bangka ng mangingisda. Pahayag naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na sang-ayon siya sa desisyon ni Pangulong Marcos. Anya kung bababa tayo sa ganun level na makikipag-away tayo ay mawawala ang strong position natin sa lugar. If we devolve to their level, if we meet violence with violence, mawawala po yung strong position natin. So I welcome that position of the President. I think it's the right one. And tama po na patuloy yung ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan po tayo. We are looking for allies. Ayon naman kay 1st District Surigao del Norte Representative, Bingo Matugas, na kailangan natin maipakita sa buong mundo na we were a peace-loving nation, anya. At sang-ayon siya sa international policies ng Pangulo. We will not be the one to take the aggressive stance para makita po sa buong mundo na we are a peace-loving nation. So, kitang-kita naman po yung ginagawa ng China against us sa West Philippine Sea. And I think that stand will speak volume for our President, for his international policies and for his love for peace in our country. Sa susunod na linggo inaasahang tatalakayin ng isang komite sa Kamara ang mga naging mararahas na naganap sa West Philippine Sea at ang mga pagpapadala ng China ng diumano ay research vessel daw sa silangang bahagi ng bansa at ang sinasabing gentleman agreements na pinasok ng dating administrasyon sa kaibigan nitong China. Lalabas po lahat next week, meron po tayong hearing on this issue, and that's the difference with the administration of the President. Polisiya po ang pinapagalaw ng Presidente, may resibo po lahat. So, policy driven siya, complete staff work, lahat po ng kailangan na ayusin at hakbang niya is may basis po lahat. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.